Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglaban ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman, namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasama sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa. Sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy natatanikala, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buhay ng tao dito sa lupa ay isang pakikipagtunggali, isang struggle. Para sa marami, ang struggle ay para lang mabuhay dahil sa hirap ng buhay. Para naman sa iba, ang pakikipagtunggali ay paano umangat sa buhay. Makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, umasenso sa trabaho at sa business. Pero may isa pang struggle na involved tayong lahat. Ang ating pakipagtunggali laban sa kasamaan. Ang kalaban natin sa labanan na ito ay hindi mga fuwersa na sa mundo. Hindi fuwersa at lakas, kundi fuwersa at lakas na espiritual. Hindi lang ito makamundo. Ang demonyo ang kalaban natin dito. Ang demonyo na gumagamit din ng maraming tao, pangyayari, pera, kaaliwan, technology upang tayo ay masilo. Kaya maging maingat tayo at matatag sa labanang ito. Anong mga sandata natin sa ganitong labanan? Ginamit ni Pablo ang mga armor na ginagamit noon ng mga soldado bilang larawan ng armor o baluti na magagamit natin. Yun ay ang mga katotohanan, ang pagkamatuwid, ang pangaral na magandang balita, pananalig kay Kristo,
kaligtasan, salita ng Diyos. Ang ibang armor ay bilang panangga, tulad ng pananalig kay Kristo na inilarawan na shield o kalasag. Ang iba naman ay panlaban, tulad ng salita ng Diyos na inilarawan na tabak o espada. Mayroon tayong defensive at offensive armors. Ang lahat ng ito, at sa pagkikipaglabanan natin, gamitin natin ang panalangin. Kaya sinabi ni Pablo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at papatnubayan kayo ng Espiritu Santo. Humingi din tayo, humihingi din si Pablo ng panalangin para sa kanya na kahit na siya ay nabibilanggo, magkaroon din siya ng tapang na ipahayag ang magandang balita. Hindi safety niya ang kanyang pinagkakaabalahan, kundi ang kanyang katapatan sa kanyang misyon. Nung tanungin ang ambassador sa United Nations ng Ukraine kung ano ang kahilingan niya nung siya ay sinasalakay ng Russia, sabi niya na may 3 siyang kahilingan at yun ay weapons. Kailangan nila ng sandata sa labanan. Meron silang tauhan. Meron silang tapang. Kailangan nila ng sandata. Sa ating pakikipagtunggali sa kasamaan sa buhay natin, pinapakita natin sa atin ni San Pablo ano ang mga kailangan natin. Katotohanan, pananalig sa Diyos, pangaral na magandang balita ng salita ng Diyos, matuwid na pamumuhay. Gamitin natin ang mga sandatang ito. Ito yung mga weapons natin sa ating labanan, laban sa demonyo. Pero tayo ba ay may kahandaang lumaban at may tapang lumaban? Baka nagpapadala lang tayo sa kaaway. Baka tayo mahina kasi walang disiplina sa ating sarili. O walang pagmamahal sa Diyos. O walang pagnanais na manalo. Kaya kailangan nating manalangin. Sa Hardin ng Getsemani, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na natutulog, gumising kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Hindi sila nagdasal. Kaya pagdating ng mga dadakip kay Jesus, sila ay takot at nagsialisan. Ang silata ng Diyos ay isang sandata laban sa diablo. Noong si Jesus ay tinukso, nung nag-aayuno siya sa disyerto, ang sagot ni Jesus sa bawat tukso ay nasusulat. Salita ng Diyos ang sagot ni Jesus. Lord, sa pamagitan sana nito, first things first, lumalim ang aming kaalaman sa iyong salita upang may panlaban din kami sa mga panahon na kami ay tinutukso. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.